So bagong lahat, luma muna. Nung nakaraan, nakasign na si Christian Wood sa Lakers. Kasunod yun ng report na di umano, sinabi ni Anthony Davis, ayaw na niya maglaro ng center position next season. Matagal na namang issue yun sa kanya dahil nga pang number 4 position talaga si Anthony Davis. Sa Lakers, 3 ang nakalist doon na sentro, Jackson Hayes, AD at si Christian Wood ngayon. Nung nakaraang season, pang-6 ang Lakers sa rebounds pero pang 35 naman sila sa rebounds na nabibigay sa kalaban. Sa reason din, kapag si Anthony Davis tumira sa labas, walang rebounder sa loob ng paint na sentro. May terms kasi silang ginamit sa signing dito kay Christian Wood. No risk o low risk signee dahil 2 years na $5 million na minimum contract pa yung binigay sa kanya. Low risk signee si Christian Wood dahil hindi naman makakaapekto sa payroll ng Lakers yun. May player option pa si Christian Wood. Ibig sabihin panalo ang parehong partido. For example, magandaan nilaro ni Christian Wood. Pwede niyang pataasin yung value niya next year. I-decline niya yung player option. Sa side naman ng Lakers, kung bumalik yung problema ni Christian Wood na ayaw sa kanya ng ibang teams, pwede siyang bitawan o retrade. Ang restriction kasi sa kanya about sa trade ay by December 15, 2023. Mas mababa to kumpara sa dati. Ang balita pa noon, personal attitude ni Christian Wood ang naging problema kaya walang kumukuha sa kanyang team na iba. Based din naman sa kanya, gusto talaga niya maglaro sa Lakers. Si Coach Darvin Ham ang isa sa mga dahilan kung bakit siya pumirma sa LA. Nagkasama din kasi sila dati sa Bucks. Pinatamaan niya pa yung dati niyang team na ayaw di umano makipag-communicate sa kanya. Ang iintay na lang dyan kung paano siya mailalagay na kasama ni Anthony Davis na hindi magagamit masyado si AD sa number 5 position. Sa report kasi backup center si Christian Wood. Kapag nagreklamo ulit siya na bakit hindi siya ginawang starter, lalabas ulit ang mga issue doon sa LA at magkukos ulit ang problema sa kanila. Kung sakali naman masecure ni Christian Wood ang number 5 position sa starting lineup, apektado ang dalawang players doon. Isa lang ang ilalagay mo, apektado yung dalawa. Kasi yung ibang players gusto din maging starting unit. Ang NBA Central naman via Hoops Hypes ay naglabas ng overpaid player all time. Number 1 si John Wall, sunod si Gordon Hayward, pangatlo si Klay Thompson. So alam ko botohan lang to. Pinagtanggol agad ni JTA na si Klay ay 4-time NBA champion. Ang reason din kasi 2 season na almost $70 million mahigit ang binayaran kay Klay na hindi nakapaglaro dahil sa injury niya. Pero pagbalik naman niya, nanalo siya ng championship. Si John Wall, ando na tayo na hindi siya nagamit sa Rockets dati tapos buyout pa. Plus nung nag-take effect ang kontrata niya na max contract, hindi rin nakapaglaro si John Wall noon dahil meron siyang injury. Isa din siya sa best defensive guard nung prime niya. Ang huling balita pa kay John Wall nung kasagsagan ng Summer League, nagkaroon siya ng private workout para sa ibang teams. Sa ngayon, wala pang NBA teams ang kumukuha sa kanya. More on health issue ang tinitingnan dito kay John Wall. Last season sa Clippers, 34 games, 11 points, 2 rebounds at 5 assists per game. Kaya naman siya tinrade ng Clippers pabalik ng Houston dahil di umano, hindi siya fit doon. Extra point guard ang labas kasi ni John Wall sa lineup. Dahil nakuha rin naman nila noon si Westbrook, binitawan din siya ng Houston after ng trade. Ito lang nga yan, nung buyout si John Wall, binalik niya yung $6.5 million sa total na $47.3 million. Nasa $40 million pa rin ang binayaran sa kanya ng Houston. Nang pumirma naman siya sa Clippers, nasa $6 million na nakuha niya. Parehas pa rin binitawan siya ng Houston at Clippers pero parehas din siyang binayaran. Nasa $47.1 million pa rin ang nakuha ni John Wall sa loob ng 34 games. Si Klay Thompson kasi, kung haters talaga sasabihin, overpaid. Kaso nanalo kasi siya ng championship saktong pagbalik niya. Sa nakaraan 2 season pa, may average pa siyang 20 points per game. At nung 2023 season, meron pa siyang 41% mula sa 3-point area. Kung usapan kasi ng overpaid, na base yun sa analytics, dapat kasama sa top 10 si Ben Simmons dahil sa potential 200 plus games na dapat nalaro niya simula nang mag-take effect yung kontrata niya, 100 games pa lang ang nalalaro nitong si Ben.